Mayroon akong tip sa mga baguhan lang dyan o mga naglilibor, mga helper. Meron lang akong konting ituturo sa inyo para sa kabutihan din naman ninyo. Sa mga naghi-helper, napaka-importante na naghintay ako ngayon ng aking mga helper na magtatrabaho dito. Ang pumasok lang yung aking magaling na mason. Ang nangyari, walang helper. Sabi ng misis ko, kaya daw niya mag-helper. Ngayon, susubukan ko yung kanyang galing. Bali, ito na siya, oh. Ano, kaya pa? No problem. Kinakarir niya yung trabahong lalaki. Gawain lang naman yan ng tao. Okay, tanyo. Talagang dyan ako bilib talaga dito sa aking bodyguard. Bodyguard na helper pa. Siyempre. Matibay ito eh. Matibay na helper eh. Wala pang sakit ng baywang yan. Hello, good morning mga kadiskarte. Dito tayo ngayon sa aking pwesto. At magpapabakod ako sa aking kinatatayuan ng aking bahay. Ipapakita ko sa inyo para sa mga gustong matuto trabaho, sa mga iba dyan na nag-helper, sana makatulong sa inyo. Ayan, bali dalawang araw na kami. Naumpisa ng mabakuran ng aking munting tahanan. Ayan. Ayan siya. Ito yung aking mga kasama dito sa trabaho namin. Ito yung mga pogi kong kasama. Tapos dito sa bandang dulo, ito yung pinaka-pogi kong utol na itong mastermind dito sa sa trabaho. Napakagaling nga, na-exhibition pa yan. Kaginaganahan, kita nyo, kita. Yan ang kaya tiwalang-tiwala ako dyan. Ano, kaya pa? Kaya pa. May tanong lang ako sa iyo, ha. Bale, ito yung aking magaling na mason. Paano ba ang teknik ng pagpapader? Yung mga sukat, yung para sa mga ito, sa mga gustong matuto, kailangan masundan nila at alam nila yung teknik para matulungan naman natin sila na hindi na lang sila tagahalo ng ganito, ng simento, para pagdating ng araw sila naman din yung maging mason. Tanong ko lang, ano ba ang teknik ng pagpader sa ganito? I-layout muna. Layout? I-level. Ganun na po ang sa level. Tapos kailangan tansik talaga, no? Oo, tansik. Tapos halimbawa katulad nito na tulad nito, gate ito yung pagitan nila hanggang dyan. Para maganda tingnan, ano bang dapat gawin? Kailangan ba talaga ang hollow blocks dito sa kabila pantay doon sa kabila? Opo. Kasi yung iba kasi na gumagawa basta't kasa lang ng kasa. Kung minsan hindi na nag-level yung kanilang ginagawa na bakod. Saka kung minsan hindi na hinuhulugan kasi itong ganito. Paggawa ng poste, napakahalaga niyan kasi kailangan yan naka-level. Yung diretsong tayo at saka maganda tingnan kasi hindi lang naman isang beses titingnan yan, habang panahon yan titingnan, kaya
napakahalaga sa mga gumagawa talaga na ipiperfect yung gawa. Ayan, para sa mga baguhan dyan na gumagawa nito, sana maging alerto kayo sa mga sukat. Hindi lang sa basta marunong kayo magtrabaho, kailangan yung technique. Pinaka importante, marunong kayo mag-layout, at habang nagli-layout kayo, nakamarker na sa mga isip na kung ano ang kahinatnan ng layout nyo. Kasi yun ang pinaka guide. Yan ang sinusundan. Pataas, kailangan nasa tuwid, maayos ang pagkakasukat. Ayan, bali ang dowel natin dito na pinalagay ko. Itong dowel para sa mga bago lang dyan. Bali 60 lang ang distansya niyan. Yan, 60 cm. Yan ang katamtaman na distansya. Mayroon akong tip sa mga baguhan lang dyan o mga lilibor, mga helper. Meron lang akong konting ituturo sa inyo para sa kabutihan din naman ninyo na sa mga naghi-helper. Napaka-importante na pag nagtatrabaho, halimbawa inutusan na may pagagawa, napakahalaga na pagka natapos ang ginagawa, ipapaalam sa hinihilperan ninyo na tapos na kayo. Yan ang magandang helper, kasi sa gawain ito sa kapwa kong mga manggagawa, may mga helper na oras lang ang binabantayan. Pag may pinagawa ang kanyang hinihilperan, pagka natapos na siya, hindi magpaparamdam na tapos na, kundi magpamatay oras na lang, kasi oras lang ang binabantayan. May mga helper naman na pag natapos, sasabihin na, boss, tapos na ako, saan ba ang kasunod? Yan ang napakagandang helper. At siyempre yung nagpapagawa, nakikiramdam din yan sa mga kinukuha nilang tao na kung gaano kasipag, gaano kagaling magtrabaho. Kasi ang iba kasi dyan, pagka nagagawa sila, ramdam na yan ng amo nila na patamad-tamad. Kaya ang nangyayari, pag napansin yun, hindi ka nakukunin. Eh di kawawa ka na, wala ka ng hanap buhay. Kasi nga, ang pinagtatrabahuan natin, gusto rin nila na hindi sila malugi. Ganun yun. Ganun ang sistema sa ganitong trabaho. At sa mga skill dyan, na iba kasi dyan na trabaho lang ng trabaho, banat lang ng banat, yung ginagawa nila, hindi iniisip yung kasunod na ilalagay, o kaya magsusukat, magpuputol ng kung anong ginagawa na yan, kung bakal man o semento. Hindi iniisip yung kasunod. Kaya ang nangyayari, pagka nailagay na nila, nagawa na nila, sablay. Ngayon, ang mangyayari, uulitin, doon lang naubos ang oras sa isang bagay na yan na napaka simple lang sana. Doon lang naubos. Kasi uulitin, babaklasin, sisirain ang materyales, tapos ang oras, dubli-dubli dahil pabalik-balik dyan sa gagawin. Tapos ang sahod, nadudubli. Apektado lahat. Kaya napakahalaga sa mga skill din na maging alerto din sa mga ginagawa nila para Kikiraan lang po. mas mabilis ang trabaho at saka hindi malulugi ang mga amo natin.
May mga iba naman kasi dyan na mga nag-a-apply sa trabaho na sa unang pasok pa lang nagpapakitang gilas na, napakabilis kumilos, paspas nagtrabaho, yung bang tinatawag na pasika. Ngayon, dahil hindi naman yan talaga ang kanyang natural na galaw, pag napagod na, natigil, nagtatambay. Isa rin na nakakasira yan sa atin, sa kapwa kong manggagawa. Kasi pag nasipatan tayo ng amo natin na nakaupo na lang dahil napagod, iba na ang iisipin nila. Sasabihin na tamad na. Okay lang yan kung oras ng snack. Tama ba yon? Tama? Ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Totoong nangyayari sa kapwa kong manggagawa. Unang tirada, magpapasikat, ang bilis kumilos, paspas. Napapagod dahil hindi naman yan talaga yan ang natural niya. Pag napagod, natigil, na standby. Pag nakita ng amo, tanggal. Tama ba ako? Tama? Oo. Ang pinaka-importante, pag nag-apply tayo, ipakita natin yung natural natin. Yung hindi naman masyadong patulog-tulog, hindi masyadong mabagal, at hindi naman sobrang bilis. Yung natural na kilos na pangmatagalan. sabi ng aking mastermind do, no? Di daw maganda sobrang mabilis maubusan agad ng trabaho. Matalino yan. Utol ko na yan. Kaya pinaubaya ko sa kanya yung ganito eh. Sinishare ko lang ito sa mga kapwa kong manggagawa dahil yung iba talaga hindi nila naunawaan yung sistema. Kaya kapwa kong manggagawa, pag magtrabaho tayo yung natural. Kung mabilis tayo kumilos na yun ang natural natin, mas maganda. At timbangin din natin na ang amo natin hindi agrabyado sa atin. Para sa mga susunod na may papagawa, hanapin tayo. Ganun lang kasimple mga kadiskarte. Sana naunawaan nyo at makatulong ako sa aking kapwa mga manggagawa. Dahil ito talaga ang linya natin. Pagbutihin na lang natin. Okay mga kadiskarte. Naghintay ako ngayon ng aking mga helper na magtatrabaho dito. Ang pumasok lang yung aking magaling na mason. Ang nangyari, walang helper. Kaya ako naman kasi mayroon akong ginagawa din. Sabi ng misis ko, kaya daw niya mag-helper. Ngayon, susubukan ko yung kanyang galing. Bali, ito na siya, oh. Kaya pa? No problem. Talagang kinakarir din nito yung kinakarir niya yung trabahong lalaki. Gawain lang naman yan ng tao. Okay, tanyo. Talagang dyan ako bilib talaga dito sa aking bodyguard. Bodyguard na, helper pa. Siyempre. Ayan. Galing maghalo niyan. Pagpasensyahan mo na at ang sweldo mo, doble. Ay, natural. Pero mamaya-maya lang, makakapahinga ka na kasi darating ng baka dumating yung Ako yan muna pansamantala. ayan, siya lang daw muna. Matibay ito eh. Matibay na helper eh. Wala pang sakit ng baywang yan. Sabihin mo na lang kung soko ka na. Master, okay lang ba yung helper mo? Nakakasuporta ba? Okay naman po. Kaya dyan ako bilib eh. Yung mga... Naging himpir pa. Ayan, mga kadiskarte. Dito kami sa kabilang dulo. Nahihirapan yung aking master. May kahoy eh. Ayan. Puno ng Tinamaan sa kahoy.
Tinamaan ng asintada. Sige lang, matatapos din yan. Bawal mag-chinsoy, kaya ito lang. Hindi pa kailangan ko ng permit sa DNR. Yung kanyang kasama dito, pinupupog siya ng langgam. Mabuti umatras siya, nagtataga itong isa. Baka matapos yung puwit eh. Muntik na matapias yung puwit. Ito kami isis mo, nasa yung puwit mo. Kalis mo dito, may puwit ka, magbalik mo, wala May na. pakinabang din yung yung langgam kinagat siya ng langgam, bigla siyang umalis. Mabuti lang di ka inabot nitong nagtataga. Ayan. Ito na yung aming nayari. Pangatlong araw. Kaabot na kami dito sa kabilang dulo. Ayun.